Balot ng pawis si Mara nang makauwi sa kanilang bahay. Sinilip niya ang lagayan nila ng bigas. Nangihina siyang nagbuntong hininga nang wala siyang matanaw na kahit ano ron. Mula pa siya sa pinapasukang factory ng mga bag at talagang pagod na pagod. Mukhang hindi pa nakakauwi ang kanyang dalawang kapatid mula sa eskwelahan, kaya tulad ng nakasanayang senaryo ay mag-isa na naman siyang mag-aasikaso sa bahay. Medyo malayo pa ang araw ng kanyang sahod dahil kinsenas katapusan lamang ang maaaring pagkuhan nila sa kanilang pinagtatrabahuhan. 12 pa lamang ngayon ng araw sa buwan ng Setyembre. Lakas loob na naglakad si Mara papunta sa tindahan ng pag-aari ni Chanda para subukang mangutang ng dalaga. "Magandang gabi po, Aling Chanda." Malambing na pagbati ni Mara sa matandang dalaga na siyang may-ari ng tindahang inuutangan niya. Matala siyang nilingon ng mataray na ginang. May kahabaan na kasi ang listahan ng utang niya ron at minsan na siyang inabisuhan na wag na munang magdagdag ng utang dahil nalulugi na umuna ito dahil sa kanilang magkakapatid. "Nako Mara, tigil-tigilan mo ako sa magandang gabi mo. Dahil kapag ikaw ang nasa harap ng tindahan ko, wala akong nakikitang maganda. Sinisira mong gabi ko eh." Nagtataray na sabi ng ginang sa kanya, gamit ang matinis na tinig nito. "Aling Chanda naman." Nagkakamot habang nanunugyo ang tinig ni Mara. Nahihiyaman siya ay wala talaga siyang magagawa kung hindi ibaba ang pride niya. "Isang sardinas na delata, 3 itlog lang naman po ang idadagdag ko. Kailangan ko lang po talaga at wala naman akong ibang malalapitan. Kaya nakikiusap po ako. Ilang araw na lang din naman po, sa sahod na ako at mababayaran na kita." Nagpapakumbabang saad ni Mara. "Wala po talaga kaming panglaman ng tiyan ngayong gabi. Kayo lang pong malalapitan ko. Kaya sige naman na po." Pamimilit ni Mara ngunit tinalikuran lamang siya ng masungit at kuripot na ginang. Kaya't bagsak ang kanyang balikat na umuwi sa kanila. Kawalan ng pag-asang nararamdaman ni Mara sa tuwing sasagi sa isip niya mga bata niyang kapatid. Nangingilid na lamang ang luha niya. Habang humahakbang siya ay paulit-ulit niyang itinatanong sa sarili niya kung papaano na kaya. Malapit na si Mara sa bahay nila nang makarinig siya ng kalansing ng mga barya. Kaya't binilisan niya ang paghakbang niya hanggang sa nadat na niya ang bunsong kapatid niya na nagbibilang ng tagpipiso nitong barya na nasa sahig. Halata na ipon niya ng bata dahil sa basag nitong alkansyang baboy. Nilapitan niya ito siyaka hinaplos ang buhok. "Bakit binasag mo agad ang ipon mo, bunso? Gayong hindi pa naman niya napupuno." Malambing niyang tanong sa bunsong kapatid, ngunit itinago niya ang awa na nararamdaman. Kasi ate, wala na tayong bigas." Sagot nito na nagpadurog ng husto sa puso ni Mara. Napakabata pa ng kapatid niya para isipin ang mga bagay-bagay na iyon. "Kailangan natin ng pera kaya ako po binasag na itong ipon ko. Kaso ate, 20 pesos lang itong lahat eh. Kulang pa para sa kalahating kilo ng bigas. Kung sana malaki na ako. Sana nakakatulong na po sana ako sa inyo kahit papano." Malungkot na anito kaya napangiti ng malungkot si Mara. Sa murang edad ng kanyang kapatid, iniisip na agad nito ang pagtulong sa kanya dahil nga mulat ito sa mahirap na buhay. "Huwag ka nang mamroblema ng mga hindi mo naman dapat problemahin, bunso. Si ate ang bahalang dumiskarte ng panghapunan natin ngayon. Siya nga pala, nasa ng ate Myrtle mo?" Nilinga niyang munti nilang bahay upang hagilapin ang dalagitang kapatid, ngunit hindi niya ito makita. "Umalis ate, magbabaka sakali raw siya kay Aling Marta na mangutang. Kasi bawal na raw pong mangutang kay Aling Chanda. Kaninang maaga kasi nagtanong kami kung maaari ba kami umutang doon pero tinarayan niya lang kami." Malungkot na pahayag ng bata. "Ganun ba?" Matamlay din na sagot ni Mara. Kahit kasi siya'y nasaksihan din kung gaano nga kasungit ang matandang yon. "O sige, dito ka lamang at susunduin ko ang ate Myrtle mo ha. Maghahagilap na rin si ate ng makakain, okay?" Paalam niya na agad namang tinanguan ng 10 taong gulang na kapatid. Ginulo niya muna ang buhok nito sa ulunan bago tuluyang umalis. Nagbuntong hininga si Mara. Naalala niya si Yvette, ang matalik niyang kaibigan. Ito na lamang ang huling alas niya para makasurvive sa gabing ito. Lakas loob niyang kinuha ang cellphone niya na nasa bulsa. Kahit papaano ay may signal naman.
Mabuti na nga lang dahil libre na sa ngayon ng pagpapadala ng mensahe gamit ang messenger. Kung minsan nga, sumasagi na sa isip ni Mara na isan lang ang cellphone niya. Ngunit nagdadalawang isip din siya kung may tatanggap pa ba nun. Basag na ang screen, luma pang modelo. Huminto sandali si Mara sa isang gilid para makapagtipa ng mensahe para sa kaibigan. Nagtatrabaho itong waitress sa isang club at sumasideline pa. Kaya kahit barya, tsak na meron ito. Nakasaad sa mensahe ang pagtatanong niya ng trabaho na may arawang sahod para hindi naman sila masyadong magigipit. Itinaas niya pa ang cellphone niya upang makasagap ng signal dahil free data lamang ang gamit niya. Ilang minuto bago may tumawag sa kanyang pabalik. "Friend!" May galak nitong tinig. "Ayan kasi, sinasabi ko naman sa'yo, diba? Sumama ka nalang sa akin kaysa problemado ka ngayon." Saad ni Yvette sa linya. "O sige, ano ba kasi ang atin? Tsaka ano bang klaseng trabaho ang kaya ng sikmura mo?" May halong panunuksong tinig ng kaibigan ni Mara. "Hindi na ako mahihiya, Yvette, dahil wala na talaga ako matatakbuhan. Wala nang ibang magpapautang sa amin ngayon eh. Ikaw na lang ang pag-asa ng mga tiyan namin na mga kapatid ko. Kaya kahit 100 lang, friend, pahiram na muna ako." Dire-diretsyong saad ni Mara sa kausap na napapabuntong hininga sa kanya. "Ang hirap mag-isa, no?" Malungkot na sabi ni Yvette. Hindi naman sumagot si Mara dahil matagal na niyang alam ang bagay na yon. "Di bale, hindi mo naman kailangang manghiram. Hintayin mo na lang ako dyan sa bahay niyo dahil mag-out na rin naman ako. Magdadala na lang ako ng pagkain sa inyong tatlo." Naaawang saad ni Yvette sa kanila na ikinangiti ni Mara. Sa dami ng tao sa mundo, ay si Yvette talagang hindi niya ipagpapalit dahil tunay na maaasahan ng kanyang kaibigan na yon. "O siya, kailangan ko ng ibaba dahil magliligpit pa ako ng mga gamit ko. Para makaalis na ako kagad dito. Hintayin niyo na lang ako dahil bibili pa ako ng ready to eat na hapunan para hindi na kayo magluto, ha?" Alam ni Mara kung gaano kasinsero ang kanyang kaibigan sa pagtulong nito sa kanya. Kaya't labis niyang ipinagpapasalamat ang bagay na yon. "Sige, maraming salamat talaga, Yvette. Tunay nga kitang kaibigan." Madamdaming sambit ni Mara. "Naku, maliit na bagay kumpara sa haba ng ating pinagsamahan. O siya, babay na." Anito bago tuluyang putulin ang linya. Dahil sa labis na galak ay napatingala si Mara sa langit habang nagpapasalamat. Nagpatuloy na rin siya sa paglalakad para sunduin si Myrtle. Mga ilang hakbang lang nagawa niya. Hanggang sa tuluyan niya ngang makasalubong si Myrtle na bagsak ang balikat. Nakasimangot rin ito, kaya't batid niyang hindi ito pinautang ng kuripot rin na si Aling Marta. "Hindi ka pinautang ano?" Pinilit niyang pasiglahin ang boses ng salubungan ng dalagitang kapatid na nakanguso. Hindi kumibo si Myrtle. Sa halipay mas lalong pinahaba ang uso niya. Maya-maya pa yumuko ito at tumigil sa paghakbang. "Bakit?" Saad ni Mara. Hindi kumibo ang kapatid niya. Yumuko si Mara para makita ang kapatid na parang maiiyak na. "Myrtle, ayos ka lang ba? Bakit ba?" Nag-aalalang tanong ni Mara. Umiiling ang kapatid niya tsaka mas lumakas ang luha. "Ang sama kasi nila, ate." "Ang dadamot nila, ate. Akala mo naman malilibing sila ng pera nila. Akala mo nga hindi babayaran. Ang sarap tuloy nilang takasan." Luha ang saad ni Myrtle. "Kapag ako talaga yumaman, hindi ako magiging kagaya nila. Magiging mapagbigay ako sa mga nangangailangan. Hindi ko sila paparisan." Umiiyak na nasabi ni Myrtle na ikinangiti na ng puro ni Mara. Dahil alam niyang nag-iimo lamang ang kapatid. Hindi na nga lang sinagot ni Mara ang mga reklamo ng kapatid niya. Dahil hahaba lang yon. Pero pagdating sa bahay, ay tumatawa si Mara na ikinwento sa bunso nilang kapatid ang pagdadrama ni Myrtle. "Ay naku ate, wag mo nang pangarapin ng pagiging presidente, ate Myrtle ko. Alam mo naman, marumi ang politika, mga buwayang nakaupo dyan. Isa pa kahit hindi ka maging pangulo, ay makakaya mo namang tumulong sa kapwa mo. Alika na at yayakapin ka na lamang namin ni ate para maibsan naman ang kahit konting gutom mo." Natatawang biro ng bunso nila. "Darating ang ate Yvette nyo at dadalhan niya tayo ng pagkain dahil humingi ako ng tulong sa kanya kanina."
Nakangiting saad ni Mara habang nakayakap sa dalawang kapatid. Ate, kung tumigil na rin kaya ako sa pag-aaral para matulungan kita. Kahit na papano, di ba? Alam ko, hindi mo na rin naman kaya lalo't dalawa kaming nag-aaral. Biglang suwestyon ni Myrtle nang kumawala sa yakap. Mahina naman siyang pinalo ni Mara sa braso dahil iyon ang ayaw na ayaw niyang naririnig sa bibig ng kapatid. Hindi bali nang magkayod kalabaw ang ate niyo. Basta't mapatapos ko lamang kayo ng pag-aaral. Alam niyo naman na wala na akong maipapamana sa inyo. Kung hindi ang edukasyon niyo lang. Gusto niyo bang pagdating ng panahon, ganito rin kayo kay ate? Nagpapaintindi ang tinig ni Mara. Walang titigil sa pag-aaral, okay ba? Hanggat humihinga pa ako, igagapang ko kayo. Pangako ko yan. Tipid na ngumiti si Mara tsaka hinaplos ang buhok ni Myrtle. Pasensya ka na ate. Alam ko po kasi na nahihirapan na kayo. Napayuko si Myrtle dahil naaawa na siyang talaga sa ate niya. Gustong gusto na niyang makatulong dito dahil kita niya ang pagtitipid nito sa sarili para lamang sa kanila ng bunso nila. Yung tipong isusubo na lang ito ay ibibigay pa sa kanila. Medyo bumagsak na nga rin ang pangangatawan ni Mara. Ang drama-drama mo talaga Myrtle. Kapag hindi nagre-reklamo si ate, minsan hindi ako nahihirapan. So tama na ang pag-i-emote, okay ba? Ginulo niya ang buhok ng kapatid na napapangiti na lang sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang kaibigan ni Mara. May dala nga itong 2 bucket meal at isang family size na Jolly Spaghetti mula sa Jollibee. Tuwang-tuwa ang bunso nila na si Mikaela dahil ngayon lamang ito makakatikim ng lutong Jollibee. Halos maubos nito ang 3 legs ng manok. Naghihimas si Mikay ng tiyan nang matapos silang kumain. Ang sarap! Salamat po ng sobra, Ate Yvette. May galak sa tinig ni Mikay. Maya-maya yumakap pa ito kay Yvette para maglambing. Ngumiti lamang ang kaibigan ni Mara. Makita lang kasi nitong masaya at busog ang kapatid ng kaibigan ay sapat na yon para sumaya siya. Tulad kasi nila ay mag-isa na lang din si Yvette sa mundo. Kaya't siya na lang din ang bumubuhay sa kanyang sarili. Dahilan na rin kung bakit sila naging matalik na magkaibigan. Sila-sila lamang ang nagkakaintindihan dahil iisa lamang ang sitwasyon nila. May nagtip din kasi kay Yvette na Amerikano kanina, kaya't naambunan niya ang magkakapatid. You're welcome, Mikaela. Hayaan mo, sa susunod na magkaroon ulit ng sobrang pera si Ate Yvette, ibibili ko ulit kayo ng masasarap na pagkain, okay ba? Magiliw na ani ni Yvette na ikinapalakpak ng bata, kaya't napapangiti silang pareho ni Mara. Maging si Myrtle ay ang saya-saya rin dahil ngayon lamang sila nakakain ng fried chicken at spaghetti sa buhay nila. Iniwan muna saglit na magkaibigan ng 2 kumakain upang makapag-usap sila ng masinsinan tungkol sa trabaho na itinatanong ni Mara. Hindi kasi gustong iparinig ng 2 ang kanilang usapan dahil alam ni Mara ang trabaho ng kaibigan. Kung minsan waitress, pero madalas napipick up sa club. Sabi ko na nga 'di ba, nakadepende sa sikmura mo kung anong trabaho na kaya mo. Saad ni Yvette kay Mara. Kadalasan, iisang trabaho lang naman ang inaalok ko, lalo na sa bago na katulad mo. Malungkot na saad ni Yvette. Batid naman ni Mara kung anong nais pakahulugan ng kaibigan niya. Hindi ko gustong maging pick up, Yvette. Kung merong maayos-ayos na hindi naman kakailanganing lumabas ay papatusin ko na, alang-alang sa mga kapatid ko. Hindi ko na kasi sila kayang makitang nagugutom eh. Kaya't sisikmurain ko ng makasalanang trabaho na sinasabi mo. Desperadang ani ni Mara sa kanyang kaibigan. Merong bakante at tamang-tama lang yun sa'yo dahil malambot naman ang katawan mo. Pasok rin paniguradong pangangatawan mo ron. Kaya sure ako friend na tanggap ka kagad kapag isinama kita bukas ng gabi. Turan ni Yvette na nagpaaliwala sa mukha ni Mara. Bagaman wala pa siya sa trabaho na yon, ay parang gumaan bigla ang pakiramdam ni Mara. Anong trabaho ba yan? Nakangiting ani ni Mara. Nagbabaka sakali siya na iba sa lahat ang ibibigay sa kanya. Pole dancer, kaya mo ba? Tanong ni Yvette sa kanya. Biglang napaisip si Mara. Marunong naman siyang sumayaw at dating sumasali sa mga dance contest ng kanilang barangay. Tingin mo ba? Papasan naman ba kaya ako doon? Ngiwing ani ni Mara sa kaibigan. Tumawa ito sandali. Oo naman no. Kung hindi ko pa alam laman ka rin noon ng patimpalak sa barangay at palaging panalo.
Proud na saad ni Yvette sa kaibigan. Kaya't kahit kinakabahan si Mara sa dedikasyon na sinasabi ni Yvette sa kanya, ay tinanggap niya ang offer ng kaibigan niya. Basta, Yvette, walang take-out na mangyayari Paninigurado na ani ni Mara. Ayokong ipagbili ang puri ko. Hindi ko pa kayang gawin ng mga bagay na yun Mas makakaya ko pang ibalandra ang katawan ko kaysa ang ibenta ang nakalaan lamang para sa magiging asawa ko kung sakasakali man. Nakalabing na sabi ni Mara. Oo, walang problema. Ang mas mahalaga dito, kahit papano hindi ka naaasa sa pabarya-barya mong kinikita. Nasabi ni Yvette. Tumingin siya sa kanyang relo na nasa pulsuhan. Ay naku friend, pasado 2:00 na rin pala. Kung dito na lang kaya ako makitulog sa inyo. Suwestyon na saad ni Yvette. Masyado ng gabi para umuwi pa ako sa inuupahan kong kwarto sa bayan. Baka mamaya may mangyari pa sa aking masama. Kung sabagay, kung matitiis mo ba naman ako Pangungonsensyang sabi ni Yvette sa kaibigan. Panay ka talaga kalokohan. Nag-iisa ka lamang sa mundo Hihingin ko ba naman na mawala ka? Ani ni Mara na ikinatawa ni Yvette. Muli na silang bumalik sa loob ng bahay at nadatnan ng 2 bata na nakahilata at hinahaplos pa rin ang busog na busog nilang tiyan. Hanggang ngayon hindi pa rin yata umaampat ang kabusugan nila. Matulog na kayo maya-maya saad ni Mara. Sabado naman bukas kaya ayos lang na magpuyat ang 2. Sila naman ni Yvette ang hindi po pwede. Dahil magpapasama pa si Mara sa kaibigan sa pinagtatrabahuhan niyang factory upang magpaalam sa sir nila na aalis na siya at lilipat na siya ng ibang trabaho upang makuha niya rin ang sahod niya nang sa ganun ay may maiwan siyang pera sa mga kapatid kapag pumasok na siya sa trabaho. Pagsapit ng umagang yun ay sagot muli ni Yvette ang pagkain. Pandesal at kape lang sa umaga ang kanilang umagahan at ito na rin ang nagbigay ng pambili ng pananghalian sa magkapatid. Upang hindi na umuwi pa mamayang tanghali sila ni Mara. Maging very good ka palagi sa school, Mikaela Kapag may honor ka, bibigyan ka ng laruan ni Ate Yvette. Bili na anito. Hindi naman kasi niya alam kung kailan na naman sila magkikita dahil babalik na rin si Yvette sa trabaho. Opo, Ate Yvette, gagalingan ko po. Bibong sagot ng bata na ikinatuwa naman ang husto ni Yvette. Palagi po akong very good sa klase, Ate Yvette. Kumakaway na anito, kaya't natawa na lamang siya at gumanti ng kaway sa kapatid ng kaibigan habang papalabas na sila ng bahay. Pagdating sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Mara, ay saktong naroroon ang may-ari, kaya't agad yung nilapitan ni Mara. Magandang araw ho, ipagpaumanihin niyo kung maaabala ko pa po kayo. Nahihiyang ani ni Mara. Tumango ang lalaki. Oh, ano bang pakay mo? Magalang din naman kung makipag-usap ito kay Mara. Nais ko na pong magpaalam ng personal sa inyo sa trabaho. Lakas loob na nasabi ni Mara. Tumikhim ang kausap ni Mara. Hindi ka na ba talaga magpapapigil? Anang sir ni Mara sa kanya. Nakilala siya nito bilang masipag at matiising empleyado. Kaya naman talagang malaking panghihinayang na mawala siya sa kumpanya. Pero desidido na si Mara kaya't umiling siya ng may ngiti sa kanyang labi. Pasensya na po talaga sir pero kailangan ko po ng trabahong arawan ng sahod dahil araw-araw po ang gastusin ng 2 kong estudyante. Masaya po akong naging trabahante ninyo. Salamat din po sa pasahod ninyo sir. Sincero ang pagpapasalamat niya. Magagamit ko po ito sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Magpapaalam na rin po kami dahil kailangan ko pa pong applyan ng trabahong alok sa akin ng kaibigan ko. Magalang niyang paalam na tinanguan na lamang na ngayon ay dati niya na lang na sir dahil batid na hindi naman na mapipigilan si Mara. 5,000 piso rin ang natanggap niya kasama ang pabonus nitong 2,000 kaya't makakabili siya ng kahit isang sako ng bigas at makakapag-grocery na rin ng mga delata at iba pang easy to cook na pagkain para sa 2 kapatid bago niya ito iwan. Narating na rin nila sa wakas ang may kalakihang building na may pangalang Taste Me. Medyo masagwa ang tema pero kailangan lunukin ni Mara ang pride niya. Nang mga sandaling yun ay wala pang masyadong tao dahil maaga pa naman. Tuwing gabi lang kasi dumadagsa ang tao. Naku, tamang-tama. Kahit papano ay makakapag-practice pa tayo. Ngiting-ngiting sabi ni Yvette. Giniya si Mara ng kaibigan papasok.
Bagaman walang tao ay amoy na amoy ni Mara ang pinaghalong alak at sigarilyo sa lugar na yon. Matapos nilang madaanan ng ilang kwarto at stage, ay tuluyan na nga nilang narating ang kwartong pinaglalagian ng may-ari ng bar na yon. Pagpasok nila, ay kaagad namang dinamba ng yakap ni Yvette ang matandang puno ng kolorete sa mukha. "Hi, Mamang!" Galak na saad ni Yvette. "Mamang, narito na po yung best friend kong si Mara." Nakangiting saad pa ni Yvette. "Siya yung sinasabi ko sa inyo. Magaling niyang siyang gumiling, ngunit pagiging mananayaw lang po ang gusto niyang trabaho. Kung maaari po sana mapagbigyan niyo po. Magiging stable din po kasi siya rito sa atin kapag nanatiling ganun lamang ang trabaho niya." Nakangiting paliwanag ni Yvette sa babaeng humahawak sa kanila. Tinitigan si Mara ng babae mula ulo hanggang paa habang naka-cross arms. Maganda siya ha? Hindi ko maitatanggi yun. Sayang at ayaw niya magpa-take out. Mas malaki pa naman sanang kikitain niya kung papayag siya. Umiiling na saad ng matanda kaya kinakabahan si Mara. Kung hindi kasi ito papayag, ay mapipilitan si Mara na isugal ang puri niya. Mapipilitan siyang magbenta ng sarili niyang laman. Pero kaagad ding nagliwanag ang mukha niya nang magsalita ang ginang. "Pero sige, dahil nandiyan ka naman ay papayag ako. Basta sipagan mo pa ha?" Nanunuksong saad ng matanda kay Yvette na ikinatango naman ni Yvette. "O siya sige, mamaya pwede na siyang magsimula. Kaya't papuntahin mo na siya sa studio para maturuan na siya ng moves na gagawin niya mamayang gabi." Nakangiting saad ng matanda na kaagad din namang sinunod ni Yvette. "Ano, kaya ba?" Nakangiting tanong ni Yvette sa tahimik na kaibigan habang naglalakad sila. "Oo, para sa mga kapatid ko, Yvette." Kabado man ngunit desidido siya sa pinasok na trabaho, lalo na't nag-resign na siya sa dati niyang trabaho. "Maganda yan. Sa una lang naman mahirap. Kahit sang trabaho naman ganito naman. Pag nasanay ka na, sigurado akong malaki ang maiipon mo, lalo't napakatipid mo." Proud na sabi ni Yvette. Malaki-laki rin ang magtip ang mga Amerikano rito. Kaya dun pa lang, winner ka na. Mas malaki kung magpapahawak ka sa kamay o kahit sa hita. Pero sabi nga ni Mamang, sa ganda mong yan, hindi ka lang pang 5,000. Anito na agad na inilingan ni Mara. "Alam ko naman yun pero pagsasayaw lang talagang gusto ko, Yvette. Hindi ko naman kailangan ng malaking pera. Pang survive lang sa araw-araw ay okay na ako." Madiing sambit ni Mara. Lumabi na lamang si Yvette tsaka nagkibit balikat. Sa sandaling minuto ay narating na nila ang studio kung saan si Mara mag-e-ensayo. "Hello!" Ani ni Yvette. Isang bakla ang naroroon. Nilapitan nilang magkaibigan yon. "Diyos ko, Day! Kay ganda naman ang kasama mo!" Bati ni Negi kay Yvette. "Baklang tao din sa club." "Ah, oo, kaibigan ko yan, te. Bagong pasok. Ibinili ni Mamang na dalhin ko siya sa'yo. Ikaw daw kasi magtuturo sa kanya." Kinikilig na saad ni Yvette. Humarap pa ito kay Mara. "Mara, siya si Ate Negi. Siya yung magiging trainer mo sa pagpo-pole dance. Sisiw lang yun sa'yo, panigurado." Mataas ang kumpiyansa na saad ni Yvette kay Mara. "Hello po." Nahihiyang saad ni Mara. Tsaka iniabot ang kamay niya sa bakla. Ngumiti naman yon at tinanggap ang kamay niya. "O siya, maiwan ko muna kayo dyan ha. Kailangan ko rin magpahinga. Maliligo na rin ako. Para paggising ko mukha naman akong sariwa mamaya. Bago ako kainin ng mga customers ko." Birong saad ni Yvette. Sumama ang mukha ni Mara dahil hindi magandang dating sa kanya ng biro na yon. Palibhasa nga ay sanay na si Yvette sa mga ganon. Kaya baliwala na lamang sa kanya yon. Tinapik pa nito ang balikat ni Mara bago tuluyang lisanin ng lugar. "Lika, sunod ka na sa akin," saad ni Negi. Huminga muna ng malalim si Mara bago lumapit sa bakla. "Nagipit ka rin siguro no? Kaya kapit patalim ang gagawin mo." Nakangiting saad ng bakla. Walang namutawing salita sa bibig ni Mara. Sa halip ay tumango siya. Ganyan din ang karaniwang dahilan ng mga pumapasok dito Maganda ka kaya sana hindi dito matatapos ang pangarap mo. "Tara, start na tayo," sabi ni Negi. May mga sinabi si Negi na kaagad namang sinunod ni Mara. May mga step pa nga ito na itinuro kay Mara para daw mas mukhang kaakit-akit siya sa mga mata ng mga tao.
Lakasan mo pang pagiling. Bahagyang sigaw ni Negi. Pikit matang sinunod ni Mara ang sinabi nito. Kahit hindi siya sigurado kung tama ba ang sinasayaw niya. Yan, ganyan nga. Perfect! Pumapalakpak na saan ni Negi. Madali ka naman palang turuan, kaya't sa stage na tayo para medyo masanay ka na. Anito tsaka inakay si Mara paakyat ng entablado. Sa gitna nito ay naroroon ang pole na bakal, kung saan tiyak na dadampi sa balat ni Mara. Sinimulang sumayaw ng trainer niyang si Negi. Pinakatatanda ang maigi ni Mara ang bawat galaw nito. Napapapalakpak pa siya sa lambot ng katawan ng bakla. Mas lalo siyang napabilib nang magpadulas ito sa pole nang hindi man lang nasasaktan. Ni hindi ito pumalya at nang matapos ay nagbow pa ito na animoy professional dancer. Ikaw naman, yung mga tinuro ko ha? Tsaka yung mga napanood mo sa akin kanina. Pagsamahin mo lang. Kailangan isipin mong marami ang nanonood sa'yo para mamaya hindi ka nag-aanong mailang. Kailangan mas mukha kang kaakit-akit. Pupungayan mo yung mga mata mo at paawangin mo rin yung labi mo. Kapag inumpisahan mo na maglambitin dito sa bakal. Ano, kuha mo ba? Striktang saad ni Negi. Pag talaga trabaho ang usapan ay seryoso na ito. Hindi na ito basta-bastang makikipagkwentuhan. Hindi na rin itong umingiti. Do it! Saad ni Negi na tinanguan naman agad ni Mara. Huminga uli ng malalim ang dalaga bago pumunta sa gitna. Inilagay niya ang kamay sa malamig na bakal na sakto lamang para sa kanyang kamay. Sinimulan niyang umikot. Ang mga mata niya ay naging malamyos. May pakagat pa nga ng labi si Mara na lalong ikinatuwa ni Negi. Napapapalakpak pa nga ito, lalo na nang gumiling na si Mara. Ang bawat indayog niya ay mas lalong nagpapataas ng apil ni Mara. Para bang napaka-eksperto nito kung magtanghal. Napakagaling mo! Napahanga ko ah! Ngiting-ngiting saan ni Negi habang manghang nakatingin kay Mara. Hanggang sa tuluyan siyang matapos sa pagsasayaw. Tsak na marami maglalaway sa iyo mamayang gabi. Umiiling na saan ni Negi. Sayang lang at hindi ka pwedeng mailabas. Mas malaki ang pera kapag tinake out ka ng customer. Anang bakla na mariing tinanggihan ni Mara. Dahil pagsasayaw lamang talaga ang tanging gusto niya. At yun ang paulit-ulit niyang sinasagot. Well then, kung yan talagang pasya mo, wala namang kaming gagawa. That's your body. Your body, your rules. Basta mamaya, pag-igihan mo. Para babalik-balikan ka ng mga lalaking mahuhumaling sa sayo mo mamayang gabi. Saad ni Negi. Mag-ensayo ka pa kahit konti. Para mamaya wala nang sablay. Tinapik sa balikat ng bakla si Mara. Bago ito nagpaalam dahil may kailangan pa itong gawin. Sinunod pa rin ni Mara ang biling nito kahit napagod na siya sa kakasayaw. Pasado 3:00 na ng hapon nang magdesisyon siyang huminto. Masasakit ang binti at bewang niya pero kailangan niyang tiisin yun para sa pera na pangangailangan ng mga kapatid niya. Hinagilap na ni Mara ang kaibigan upang makapagpaalam dahil dediretso na siya sa palengke upang makapamili ng mga kakailanganin sa loob ng kanilang bahay. Natagpuan niya si Yvette sa locker nito na nagsusuot ng damit. Oh, nandiyan ka na pala. Kamusta? Pumasa ka ba? Sure ako oo. May galak sa tinig ni Yvette. Masaya siya para kay Mara. Kahit nandoon ang lungkot dahil katulad niya na rin ng kaibigan na kailangang magbenta ng aliw para sa salapi. Oo, okay naman. Mamaya na ang simula. May mga step na tinuro pero kaya naman. O siya, kailangan ko na rin namang puntahan ng mga kapatid ko para naman hindi sila mukhang kawawa mamayang gabi habang wala ako. Pagpapaalam na saan ni Mara. Sige na friend, hintayin na lamang kita rito mamaya mga 6:00 ng gabi Agahan mo dahil 7 o'clock ang simula ng performance mo. Paalala na saan ni Yvette, kasabay ng pagkindat ng kaibigan na ikinangiwi naman ng dalaga. Sige, darating ako on time. Salamat din dito sa binali mo Ani ni Mara patungkol sa pera na pinauna sa kanya ng babae na kung tawagin ni Yvette ay mamang. Alis na ako Yvette. Salamat talaga sa pagpasok mo sa akin dito. Sana lang may makuha pa ako mamaya. Masayang ani ni Mara. Nalimutan niyang sandali kung ano bang pagkukuhanan nila ng pera mamaya. Ay, tsak kung may makukuha ka dahil maalindog at maganda ka, Mara. Huwag kang magpapaka down to earth dyan. Dahil hindi naman ako maniniwala oras na sabihin mong wala. Umiikot ang mata ni Yvette dahil sa kumpiyansado niyang sagot kay Mara.
Ngunit mabilis din naman na tumawa na ikinangiti rin naman ni Mara. Matapos niyang paalamanan nila sa isa't isa, ay naglakad na nga si Mara. Kahit papaano ay hindi na ganun kabigat ang dalahin niya. Samantala, tahimik namang ibinagsak ni Jasper ang pagod na katawan sa malambot niyang kama, habang ang kanyang paningin ay napako sa kisame. 5:00 na ng hapon, kauuwi niya lamang galing sa trabaho, at kagaya ng nakagawian niya ng gawin, ay tutungo na naman siya sa bar kung saan nag-apply si Mara. Hindi para kumuha ng iuuwing babae, kung hindi para magpakalango sa alak, sapagkat hindi niya pa rin lubusang matanggap, lalong-lalo na ng kanyang pride, na ipinagpalit siya ng nobya sa isang amoy-amag na hapon, dahil doble ng edad ng lalaki sa dati niyang nobya. Matandang binata na nga si Jasper kung maituturing, ngunit ang itsura niya ay halos pagkakamalang 20s dahil sa pagiging baby face. Guwapo ito at madalas na makakaakit ng babae. Pero dahil nga sa pagiging broken-hearted, ay wala siyang makitang babae na pupuno sa puwang na idinulot ng taksil niyang nobya. "Senyorito, kakain na ho." Pagbibigay alam ng katulong kay Jasper, kaya't ang papikit niyang mata ay napadilat. Maganda na rin naman yon para hindi siya gabihin sa pagpunta sa bar. Bumangon na si Jasper tsaka lumabas. Rinig niya ang pagparada ng sasakyan na batid niyang sa kaibigan niyang si Edward. Palagi niya itong kasama sa inuman. Ito lamang kasi ang masasabi niyang tunay niyang kaibigan. Dahil kahit nagsusunog na siya ng baga ay sinasamahan pa rin siya nito. Lalo at broken-hearted pa rin si Jasper. Isa pa ay business partner niya rin sa sariling enterprises ang kaibigan. Kaya hindi niya maaaring pabayaan to. Dahil hawak ni Jasper ang halos kalahati ng kayamanan ni Edward. "Saan ang spot?" Ani Edward nang maglakad na silang palabas. 30 minutos na naman ang inilaan ng binata kay Jasper sa pag-aantay. Bagay na nakasanayan naman na nito. "Same spot, same place." Seryosong saad ni Jasper tsaka pumasok sa kotse. Nasa passenger seat siya dahil si Edward ang driver. Batid ni Edward na magpapakalango na naman ang kaibigan niya / boss niya sa alak dahil Sunday bukas. "Hindi kaya magsiselos ng nobya mo sa akin dahil mas madalas mo ako makasama kaysa sa kanya?" Ani ni Jasper na tinawanan lamang ni Edward tsaka pinaandar ang kotse palabas. "Tsk, seriously? Itatalong mo talaga sa akin yan? You know me, bro." Sarkastikong ani ni Edward. "Magtatampo ko kung sasabihin mong hindi mo ko kilala, pre. Parang damit lamang sa akin ng babae para sa akin. Madaling palitan. Ikaw lang naman tong nagpapakaibara sa kanila. Mamaya nga maghahanap ako ng papalit sa pwesto ni Sarah. Hindi kasi sanay yung alaga kung walang pinapasukang kuweba. Pakiramdam niya lalagnatin siya kapag hindi nakakatikim ng ibang putahe." Biro nito na inismiran lamang ni Jasper. Hindi na lang nagsalita pa si Jasper. Sa halip ay tumikhim na lang din siya. Dahil kilala niya naman na mahangin talagang kaibigan niya. Saktong 6:00 nila narating ang destinasyon. Umorder agad sila ng inumin at pumwesto sa pinakaunahan kung saan katapat nilang stage. Para kitang-kita daw umano ang mga magagandang tanawin ayon kay Edward. Hindi sana gusto ni Jasper na doon pumwesto, ngunit sadyang mapilit ang kaibigan. Kaya't pinagbigyan niya na lamang ito, kesa naman layasan siya ng toyoin niyang kaibigan. Nakaka-4 na bote na sila ng hard drink, ngunit konti pa lamang ang tama nun sa kanila. Marami na rin ang tao sa loob ng bar, at karamihan ay mga binatang katulad nila. Pag-aaliw din ng nais. Karamihan ay halatang tambay sa bahay dahil updated ang mga ito sa usong outfit. Hindi tulad ni Edward na long sleeve at cargo pants lang ay okay na. Wala kasi siyang panahon na sumabay sa uso sa sobrang busy ng buhay nila. May ilan ring nahahalatang mula pa sa ibang bansa, mga foreigner, dahil sa itsura at accent ng pananalita ng mga ito. Sinalina na naman nga ni Edward si Jasper ng alak. Akmang lalagukin niya ito nang biglang namatay ang ilaw sa kabuuan ng lugar. At tanging iisang spotlight lamang ang nakatutok sa stage. Ang maliwanag na ilaw ay nagsimula ng mapalitan ng pula. Tumugtog na rin ang malamyos na tugtog, tsaka dahan-dahang lumapit ang babae. Napakaganda ng katawan nito. Nakabra ito na may mga design na umiindayog sa tuwing gagalaw ang katawan. Kapareha ang palda na puno rin ng disenyo sa ibaba. Kay ganda talaga ng pangangatawan nito na halos paglawayan ng mga kalalakihang nasa loob ng building ngayon.
Kahit ang pihikang si Jasper ay napigil ang paghinga dahil sa galaw ng dalaga. Sinimulang sumayaw ng dalaga. Ang dalaga na walang iba kung hindi si Mara. Pinakawalan ni Mara ang kaba gamit ang malalim niyang paghinga. Napakaraming tao na nakatingin sa kanya. Kahit na anong pigil niya ay talagang pinangungunahan siya ng kaba. Pero hindi hinayaan ni Mara na kainin siya ng kaba. Sa halip ay tinuon na lamang ni Mara ang tingin sa malayo, imbis na sa mga lalaking naglalaway na sa kanya. Malamyos siyang kumapit sa pool at nagpaliyad-liyad, tulad ng step na sinaulo niya. Tulad ng ibang mga nagsasayaw sa pool, ay ganoon din ang ginawa ni Mara. Ang pinagkaiba lamang ay bukod sa maganda siya, ay birhen pa siya. Naging intense ang dating ni Mara para kay Jasper, nang maging mapang-akit ang mata ni Mara habang nakatingin kay Jasper. Sa bawat paghaplos niya ng bakal, ay napapalunok si Jasper. Mas nakaramdam ng pag-auhaw si Jasper nang gumalaw ang balakang ni Mara. O baka nga, hindi lang si Jasper. Pati na mga kalalakihang uhaw sa laman ay lalong nakakaramdam ng sabik dahil sa suot ni Mara. Gusto nilang hawakan si Mara. Uy! Tinapik ni Edward si Jasper. Saglit siyang nilingon ni Jasper. Ang sexy niya. Umiiling na saad ni Edward. Ang ganda pa niya pare. Kagat-labing sambit pa nito habang titig na titig sa dalagang si Mara na ngayon ay umiindayog ang balakang. Walang naging tugon si Jasper dahil nakatuon lamang ang mga mata niya sa sumasayaw na dalaga. Kahit na anong gawin ni Jasper ay hindi niya talaga mapigilang mapalunok dahil lihim siyang nagagandahan sa babaeng nasa entablado. Nilingon ni Edward ang walang imik na kaibigan. Lingid sa kaalaman niya mga tunay na nararamdaman ni Jasper na kunwari tahimik na umiinom lamang ng alak. Napangisi pa si Edward nang makitang kagatin ni Jasper ang ibabang labi nito. Kaparis ang malagkit nitong titig sa dancer, kaya't pumasok ang malikot na ideya kay Edward. Pwede na kaya yan? Akin na kaya? Nanunubok ang tinig ni Edward, kaya't nilingon siya ni Jasper. Oh, anong klaseng tingin yan? Tatawa-tawang anito hanggang sa mapahalakhak na si Edward. Oh sige, gabing ito lang ha. Hindi ba ayaw mong tinutokso kita? Hahamunin na lang kita. Kung totoong nakamove on ka na sa dati mong girlfriend na ang trip ay Haponeso, patunayan mo. I dare you, Jasper, na i-take out yung babae na nasa stage. Kapag hindi mo nagawa yan, ipapangalandakan ko ang isang Jasper Deo ay nagpapalugmok para lamang sa manlulokong babae. Nagahamong saad ni Edward habang may nakapaskil ng ngisi sa kanyang labi dahil batid niyang kakagat sa nais niyang kaibigang si Jasper. Tss! Naka-move on na ako sa babaeng yun, kaya wala akong dapat na patunayan. Tigilan mo nga ako sa kakahamon mo na yan. Irap ni Jasper. Tss, huwag kang ganyan. Tanggapin mong hamon ko. Iisipin kong bakla ka oras na hindi. Halakhak na naman ni Edward. Ego na lang talagang natitira sa akin. Pero sige, tatanggapin kong hamon mong leche ka. Challenge accepted. Mayabang na sagot ni Jasper na ikinapitik sa hangin ni Edward dahil nanalo siya sa kanyang hamon. Saktong natapos ang malamyos na tugtog nang tumayo si Jasper at pinuntahan ng manager ng bar upang kausapin ito. I want her. Saad ni Jasper. Itinuro niya si Mara. Sir! Hindi pa natapos ang dapat na sabihin ng may-ari ng bar dahil halata naman na hindi ito papayag. I offer a 5 digits or maybe 6. Seryosong saad ni Jasper. Seryoso siyang nais niyang ilabas ang babaeng diner sa kanya ng kaibigan. I will try my best sir na mapapayag si Mara. Nauutal na saad ng babae. Pero kasi sir, ayaw niya po talagang... Nawawalan ng pag-asa na saad ng may-ari ng bar. Hindi ko po sure kung sasama po siya sa inyo ha. Saad pa ng manager. Kilala na nito si Jasper dahil suki na ito sa bar, kaya't hindi niya maaaring palagpasin ang bigating panauhin. Gayunpaman ay nagmamadaling naglakad ang may-ari ng bar papunta kay Mara. Hindi niya nakita si Mara sa backstage, kaya dali-dali niya naman itong pinuntahan sa dressing room kung saan naroroon nga ang dalaga. Nagbibilang na ng pera si Mara. Marami kasi ang nagtapon ng pera sa entablado sa kanya kanina. Kaya't nang matapos siyang sumayaw, ay agad niyang pinulot ang mga ibinigay sa kanyang pera kanina. Umabot ng 10,000 ang nakuhang pera ni Mara, kaya't tuwang-tuwa siya.
Isinuksok niya na ang nakuhang pera sa kanyang bag at plano na sanang magpalit ng damit nang tawagin siya ng kanilang mamang. Mara! May pagkasabik sa tingin ni mamang. Inosenteng tumingin si Mara. Bakit po mamang? Magalang niyang tanong rito. Kasi... Dinahan-dahan ni mamang ang kanyang sasabihin. Ano po yun? Pag-uulit ni Mara. Kasi may taong nais ka sanang isama palabas rito. Kapalit umano ng kalahating milyon. Diretsahang saad ng ginang sa dalaga na halos malaglagang pa nga sa labis na laki ng perang ino-offer sa kanya para lang ilabas siya na kung sino man sa bar. Bagaman sinabi niya una pa lang na wala siyang balak na ipagamit sa kung sino ang katawan niya, pero hindi niya naman pwedeng sayangin ng ganoong kalaking halaga. Magiging malaking tulong yun para sa kanyang mga kapatid. Ano, nag-aantay kasi siya sa iyo eh. May halong pangungonsensya na sabi ni mamang, kaya't walang pag-aalinlangang tumango si Mara. Papayag po ako ngunit sasabihin ko na ito na po ang una't huli kong gagawin ng bagay na ito. Paniniguro ni Mara. Tumango naman si mamang, kaya lakas loob ng sumunod si Mara sa kanyang mamang. Sa totoo lang ay marami nang nagtangka kanina. Marami na rin siyang tinanggihang mga lalaki na nag-offer din sa kanya ng malalaking halaga. Ngunit mas malaki ang offer ng kung sino mang nagkaka-interes sa kanya, kaya't hindi niya yun pwedeng sayangin. Naglakad na sila ni Mara. Naging bulong-bulungan pa nga si Mara dahil nga marami talagang may gusto pang i-table siya. Lumapit ka na sa kanya. Bahagya siyang itinulak ni mamang. Siya si Mr. Jasper Deo, may-ari ng pinakamalaking mall rito sa atin. Kaya't tiba-tiba ka sa kanya. Mahinang sambit ng ginang sa dalaga. Tsaka siya nito pinagtulakang tuluyang patungo kay Jasper. Para bang ang panunuyo kanina ng ginang ay napalitan ng pagkasabik nang makita ang malulutong na salapi na iniaabot sa kanya ni Jasper. Napasipo lang kasamahan ng sinasabing Jasper. Kaya't napayuko si Mara. Dahil para na siya nitong hinuhubaran sa uri ng tingin nito sa kanya. Akmang hahawakan pa nga ng lalaking kasama ni Jasper ang balikat ni Mara. Nang tapikin yon ni Jasper. Stop it, she's mine. Ani ni Jasper sa kaibigan habang salubong ang kilay at walang emosyon ng mata. Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Mara, tsaka siya nito hinilang palabas. Get in! Saan ni Jasper? Si Mara nang nagbukas ng pinto para sa sarili niya dahil halata naman na hindi gentleman ang kasama niya. Gusto ngang kumain ng putahe ni Mara gamit lamang ang pera nang hindi naghihirap. Pagsakay ni Mara ay kaagad siyang nagtanong, saan po tayo pupunta? Kinakabahang tanong ni Mara kay Jasper. Hindi niya kasi alam na kapag ang babae ay galing sa bar, wala itong karapatan na magtanong kung saan siya nito dadalhin. Sa langit. Ipapasyal kita doon ng dahan-dahan. Pangako. Nakangising sagot ni Jasper. Kaya't nakagat ni Marang ibabang labi ng dahil sa labis na kaba. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung handa na nga ba talaga siyang isuko ang bataan para lamang sa pera. Ngunit ang perang kanyang makukuha ay para naman sa mga kapatid niya. Kaya't pikit mata niyang haharapin ang maaaring mangyari sa kanya. Kahit hindi niya alam kung lalabas pa nga ba siya ng buhay sa piling ng lalaking kasama niya. Wala na siyang pakialam sa sarili niyang puri o kahit sa buhay niya dahil ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang magandang kinabukasan ng mga kapatid niya. Sa mansyon mismo ni Jasper dinala ang dalaga. Malalim ng gabi kaya't hindi na sila napansin ng mga katulong doon. Dire-diretso lamang sila sa silid ng lalaki. At nang makapasok sila roon ay agad yung inilak ni Jasper. Walang namutawi na kahit anong salita sa babae. Napalunok lang ng sunod-sunod si Mara nang simulang kalasin ng lalaki ang pagkakabotonis ng polo nito. Alika, baritonong tinig nito. Alisin mo. Tukoy ni Jasper sa damit na suot niya. Bagaman nahihiya at nag-aalangan ay sinunod pa rin siya ni Mara. Nanginginig ang kamay ni Mara habang isa-isang inaalis ang botones. Napapikit pa nga siya dahil naiilang siya. Huwag mong isarang mata mo. Gusto kong makita mo kung gaano ako nakakatakam. Panunukso na saad ni Jasper. Ang boses nito ay para bang naging kaakit-akit pero baliwala lamang yun kay Mara dahil nga wala naman siyang karanasan. Hindi niya nararamdaman ang nararamdaman ni Jasper na kaagad namang nahulaan ng binata. Ayaw niyang maniwala na birhen pa ang babaeng kaharap niya. Don't act like a virgin.
May inis sa tono ni Jasper nang patuloy na manginig ang kamay ng dalaga habang tinatanggal ang pagkakabotones ng kanyang polo. Hindi umimik si Mara. Nilunok niya ang mapang-insulto nitong sinabi at ipinagpatuloy ang pagtatanggal ng damit ng lalaki. Nang matapos matanggal ang polong suot, ay iniwan saglit ni Jasper ang dalaga upang kunin ang gamot na makakatulong sa dalaga upang maging agresibo rin ito sa kama. Dahil palagay ni Jasper ay boring si Mara, hindi tulad ng mga alam niyang nagtatrabaho sa ganoon, mga uhaw sa laman. Dinikdik ni Jasper ang gamot, tsaka inihalo sa juice na kanyang tinimpla. Bumalik na rin siya sa pwesto ng dalaga, bitbit ang baso na may lamang inumin na hinaluan niya nang nagpapaliyab sa kaibuturan ng isang babae. Drink it first before we start. Maotoridad naman doon ni Jasper bago ibigay ang inumin sa kinakabahang dalaga. Tinanggap naman yun ni Mara, tsaka sunod-sunod na nilagok dahil pakiramdam niya ay natuyuan siya ng laway sa pagtanggal ng polo ni Jasper kanina. Mga ilang segundo lamang ay dama na ni Mara ang pag-iinit ng kanyang katawan. Para siyang sinisilaban at may kung ano sa kanyang puso na gustong kumawala. Tila kakapusin na rin siya sa paghinga hanggang sasakupin ni Jasper ang kanyang labi. Tumugon si Mara. Akala nga niya hindi siya maalam dahil unang beses lamang na may nakasagupaan siya ng kanyang labi. Pero para bang may naguutos sa kanyang isip kung anong dapat na gawin. Kahit si Jasper ay parang nawala ang inis dahil sa nakakaliyong halik ni Mara. Gumapang ang kamay nito hanggang sa tuluyang sinira ng lalaki ang manipis na suot ni Mara. Naging agresibo silang parehas at nagulat pa si Jasper dahil puro pa ang gasa niya sa ibabaw ng kanyang kama. Siyang nag-i-initiate kung anong gagawin. Doon niya natuklasan na berhen pa ang dalagang si Mara. Nagkamali siya ng husga sa babae, kaya't maingat niya itong inangkin. Ngunit dahil sa epekto ng pinainom niyang gamot ay naghanga dito na maging mas agresibo na agad niya namang ginawa. Wala silang kabaguran habang pinag-iisa ang kanilang mga nagbabagang katawan. Panay-angil si Mara dahil sa malalangit na pakiramdam. Hindi naman nangangamba si Jasper sa papalakas na tinig ng dalagang kaniig dahil soundproof ang kanyang silid. Ride on me, baby. Paus niyang utos sa dalaga na agad naman itong ginawa. Tila ekspertong umindayog si Mara. Napapadiin na rin ang kapit ng lalaki sa balakang ng dalaga dahil dama niya na rin ang nalalapit na kasukdulan. Napamura si Jasper sa pagtatanghal na ginawa ni Mara sa kanya. Gusto niyang magsisigaw sa ginagawa ni Mara. Pero nag-aalangan siya na baka makabawas sa pagkalalaki niya ang bagay na yon, kaya't pinilit niya na lang na tumahimik. Dahil sa gamot ay kung ano-ano na ang ginawa ni Mara. Maibigay lamang ang nais ni Jasper dahil languna nga sa gamot si Mara. Napayakap na lamang si Jasper sa dalaga nang tuluyang sumabog ang init na kanyang nararamdaman sa loob nito. Hindi pa natatapos sa pangalawa ang kanilang pag-iisa dahil nasundan pa yun ng pangatlo hanggang sa naging 7. Masayang masaya si Jasper. Hinagkan niya muna ang labi ng nakatulog ng dalaga bago siya nahiga sa tabi nito. Minsan pang nilingon ni Jasper ang maganda't perhen na dalaga na inangkin niya. Kakaiba ang epekto ni Mara sa kanya. Yung tipong uulit-ulitin niya. Kinaumagahan ay masama ang pakiramdam ng dalaga. Pakiramdam niya'y namamaga ang ibabang parte niya. Dahil iyon ang unang beses niya kaya't hindi siya halos makagalaw. Napalinga si Mara nang bumukas ang pinto. Pumasok si Jasper dalang tray na may lamang bowl. I'm sorry, I didn't know na you're a virgin. Hinging paumanhin ni Jasper nang ilapag sa lamesa ang inihandang soup na ipapahigop sa dalaga. Dahil batid niyang hindi makakagalaw si Mara ngayon. Swerte pa nga ito kung tutuusin dahil nakabangon pa. Maaga talagang nagising si Jasper nang madama ang mainit na temperatura ng kayakap na dalaga kanina. Naalarma siya dahil kasalanan niya naman yun, kaya't agad siyang nagutos na maghanda ng sopas para sa dalaga. Bumili na rin siya ng pain reliever at ng gamot sa lagnat nito para hindi na lumala ang sakit nito. Hindi makaimik si Mara. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata nang simulan siyang punasan ng bimpo ni Jasper. Hindi na siya nahiya dahil naangkin naman na siya nito kagabi. Open your eyes, baby. Ani Jasper na nagpamulat sa mga mata ni Mara. Bakit baby ang tawag mo sa akin? Gayong hindi naman ako bata.
Inosenteng tanong ni Mara habang nakanguso, kahit na nahihirapan siyang magsalita. Because you're my baby from now on. Nakangiting nito tsaka siya kinindatan. Natahimik naman ang dalaga, kaya't inalalayan na siya ni Jasper upang mapakain siya nito dahil kailangan niyang makainom ng gamot para humupa ng sama ng pakiramdam niya. Sumapit ang hapon na maayos ng pakiramdam ni Mara. Pinili niyang bumangon dahil kailangan niyang makauwi. Tsak na nag-aalala na sa kanya mga kapatid dahil hindi siya nakauwi kagabi. Huwag ka munang magpumilit na kumilos, baby. Baka mabinat ka. Pag-aalalang pigil ni Jasper sa dalaga nang madatnan niya itong nagpupumilit na isuot ang nakuhang damit sa kanyang walk-in closet. Hindi pwedeng manatili ako rito dahil may mga kapatid akong naghihintay at saka kung nag-aalala na sila sa akin. Paliwanag na saad ni Mara. Nga pala, kukunin ko na yung kalahating milyon na ipinangako mo. Ani ni Mara rito at inilahad ang palad sa harap ng lalaki. Napangiti naman si Jasper sa naging asal ng babae. Barya lamang ang kalahating milyon, may baby. Ngunit kung papayag kang makasama ako ng panghabang buhay, magiging iyong lahat ng pera at ari-arian ko. Maaari mo rin naman na mapigyan ng magandang buhay ang mga kapatid mo. Basta't pumayag ka lang na maging asawa ko. Hindi na kasi kita pwedeng pakawalan. Lalo pat batid kung ilang linggo mula ngayon, dadalhin mo ng anak natin. May ngiti sa labing sambit pa nito. Naniniwala si Jasper na hindi hinahanap ang pag-ibig dahil kusa itong dumarating. Para sa kanya ay si Mara na yon. Nabihag siya ng babae nang wala itong ginagawang effort at mas pabor yun kay Mara dahil alam ni Jasper na mamahalin niya ng buo si Mara. Napahinto naman sa pagkilo si Mara. Tinitigan niya si Jasper. Ito na ang matagal niyang hiling. Palalagpasin niya pa ba ito? Kahit si Mara ay naniniwala na lahat ay maaaring matutunan. Mayaman si Jasper at mukha namang mabait. Kaya walang masama kung pagbibigyan niya ang nais nito. Tutal, ito naman ang nakakuha sa virginity niya. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong isagot. Nahihiyang ani ni Mara. Ayoko namang isipin mo na mukha akong pera. Nakagat ni Mara ang ibabang labi niya. Totoo naman na may ganun sa isip niya pero iniisip niya pa rin ang reputasyon niya. Hinawakan ni Jasper ang pisngi ni Mara. Wala kang dapat na isagot kung hindi oo. Alam kong balang araw, magiging okay tayo tulad ng iba. Masuyong saan ni Jasper. Bagaman may pagdadalawang isip, ay buong tapang na tinanggap ni Mara ang alok ni Jasper. Mas nanaisin niya kasing isang lalaki lamang umangkin sa kanya, kesang manatili siya sa bar na yon na kung sino-sinong gagamit sa kanya at ang hahawak sa katawan niya. Papayag ako basta ihatid mo muna ako sa amin dahil siya kung nag-aalala na sa akin yung mga kapatid ko eh. Ani ni Mara at malugod namang sinunod ni Jasper yon. Inalalayan pa siya nitong bumaba ng hagdan dahil nga hirap pa siyang humakbang. Nagbilin din si Jasper sa mga katulong nito na maghanda ng maraming pagkain dahil plano ni Jasper na isama na mga kapatid ng dalaga sa kanyang mansyon. Buong buhay ni Jasper ay nabuhay siyang mag-isa lamang. Noon ay ipinagkatiwala niya sa babaeng kinilala niya ng matagal ang puso niya. Dahil akala niya ay higit na maiintindihan siya nito. Pero pinagtaksilan pa rin siya nito kaya't nais niyang mag-explore. Kabaliktaran lahat ng ex niya ang kinuha niya. Isang babae na mula sa bar, isang kahig, isang tuka, at isang babae na hindi siya kilala. Isang babae na kahit papaano ay umaasa siyang bubuo sa pamilya na noon pa man ay pinangarap na niya. Sa isang araw lamang ay nahulog na agad ang loob ni Jasper para kay Mara. Pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang mawalay pa sa kanya, kaya't babakuran niya na ito kahit na napipilitan lamang ito sa kanya. Hindi na iisipin pa ni Jasper kung anong sasabihin ng iba. Ate! Nagsitakbuhan ang mga kapatid ni Mara palapit sa kanya nang makarating na sila sa barong-barong na bahay nila Mara. May paghanga ang dalawang bata nang makita nila ang kotse na sinakyan ni Mara. Pero pinilit nilang maging formal, tulad ng paulit-ulit na pinapaalala sa school nila. Saan ka ba nang galing ate? Nag-alala kami sa iyo eh. Akala namin na paano ka na. Napapaiyak na sambit ni Myrtle at Mikaela. Kaya't maluha-luha naman si Mara na niyakap din ng mga kapatid. Akala nga po namin hindi na kayo babalik ate. Saad ni Mikaela. Pasensya na kayo ha.
Napaluha na rin si Mara. Napangiti naman si Jasper. May saya sa puso niya na makitang magkakapatid na ganito. May inasikaso lang kasi si ate. Siya nga pala, gusto kong ipakilala sa inyo ang Kuya Jasper nyo. Matagal ko na siyang nobyo ngunit hindi ko lamang siya na ipapakilala sa inyo dahil nahihiya ako. Pagsisinungaling ni Mara. Napangiti naman si Jasper tsaka nag-hi sa dalawa. Mahirap lang kasi tayo at mayaman siya. Ang layo ng agwat namin sa buhay na meron ka. Nahihiyang saad ni Mara pero napatawa lang si Jasper sa kanya. Kaya lumabi si Mara. Ngunit ngayon ay nakahanda na ako at plano na naming magpakasal. Okay lang ba sa inyo yun? Nakagat ni Mara ang labi niya dahil ito pa lamang ang kauna-unahang pagsisinungaling na ginawa niya sa mga kapatid niya. Masaya kami para sa iyo ate. Deserve mo pong sumaya sa piling ni Kuya Jasper. Si Mirte lang sumagot kaya't napangiti si Mara. Basta, ipangako niyo lamang po na hindi niyo sasaktan ng ate Mara namin. Mahal na mahal po namin siya eh. Emotional na saad ni Mikaela. Kaya't napaluha si Mara. Bagaman hindi nga nakakatulong ang mga kapatid niya sa kanya sa pinansyal, ay hindi naman pumapalya mga ito sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa ate nila. Salamat! Halos pabulong na sambit ni Mara. Bago muling yakapin ng mga kapatid, kasabay ng malakas na pag-iyak ni Mara, humagulgol na nga magkakapatid sa isa't isa. Ay nako, umuwi na nga tayo, kaysa mag-iyakan pa kayo dyan. Tumatawang ani ni Jasper. Matapos ang pagyayakapan ay inaya na nga ni Jasper ang tatlo. Hindi niya na hinayaang kunin ng mga bata ang mga lumang gamit nito dahil madali na lamang niya yung mapapalitan ng bago. Tanging mga gamit sa eskwela at mga importanteng papeles lamang ang ipinadala niya. At nang matapos ay agad na silang bumalik sa kanyang mansyon. Ate, doon na po ba tayo titira forever? Ani ni Mikaela. Oo, doon na tayo titira. Masayang saad naman ni Mara. Pagkamangha naman ang rumihistro sa inosenteng mga mukha ni Myrtle at Mikaela. Pagdating sa bahay, tuwang-tuwa rin ang mga ito sa nakahaing pagkain na ibinilin kanina ni Jasper. Masayang pinanonood ni Mara kung gaano kagana kumain ng mga kapatid niya. Ang makitang masaya at maligayang mga kapatid ay sobrang kabayaran na sa pagpapakasal niya kay Jasper. Akala niya nga'y hanggang doon lamang ngunit naging labis pang pagpapasalamat ni Mara nang malaman niyang inilipat na rin ni Jasper sa pribadong paaralan ng mga kapatid niya. Nagdaan ng mga buwan at tuluyan na ngang nakumpirma ni Mara ang pagdadalang tao niya. Mas lalo niyang naramdaman ang sinserong pagmamahal ni Jasper dahil sa dinadala niya. Maselan din ang naging pagbubuntis ni Mara kaya't doble-doble ang ginagawa niyang pag-iingat. Isang buwan mula nang malaman nilang buntis si Mara ay tsaka sila nagpasya na magpakasal. Ngunit mas pinili ni Mara na gawin ng kanilang kasal sa West lamang. Laki siya sa hirap kaya kahit gusto ni Jasper na mag-arang kasal ay kaagad yung tinanggihan ni Mara. Bagay na naiintindihan naman ni Jasper. Napatawa pa nga si Jasper sa dahilan ng asawa. Nangihinayang raw kasi ito sa pera. Isa pa, ayaw niya ng mga magagarbo. Simple lang ang tanging gusto ni Mara. Dahil nga sa effort at pagiging responsable ni Jasper, ay hindi na niya kailangang mag-antay dahil natutunan na rin siya na mahalin ni Mara. Nasa hapag sila para sa almusal nang mapahinto si Mara sa pagmuya. Dalawa lang sila ni Jasper dahil nasa eskwelahan ng kanyang mga kapatid. Ilang minuto pa ang nakalipas bago mapansin ni Jasper ang asawa. Wife, are you okay? Nag-aalalang saad ni Jasper. Kumunot ang noon ni Mara, tsaka dahan-dahang tumingin kay Jasper. Manganganak na yata ako. Naiiyak ng saad ni Mara, kaya't taranta siyang nilapitan ni Jasper. Nagmamadali siyang kinarga ni Jasper. Hihinga-hinga si Mara dahil sa kirot na nararamdaman. Mabilis sa pinaharurot ni Jasper ang kotse niya. Sa sandaling minuto ay narating nila ang ospital. Mabuti na lamang dahil walang masyadong emergency, kaya nauna kaagad si Mara. Balot ng pawis si Mara habang ang asawa ay mahigpit ang kapit sa kanyang kamay at patuloy siyang hinahaplos sa buhok. You can do it, wife! Ani ni Jasper sa asawang nanganganak. Ilang oras din bago matagumpay na inilabas si Mara ang kanilang unang supling.
Tuwang-tuwa si Jasper na mga sandaling yun dahil meron na siyang tagapagmana. Nasabi pa nga ni Jasper na kahit papano ay magkakaroon na siya ng break dahil sa anak niya na sanggol pa lamang. Lumipas pa ang 5 buwan at tuluyang bumalik ang magandang hubog ng katawan ni Mara sa tulong ng kaibigang si Yvette. Nang malaman pala ni Yvette na nag-asawa na si Mara, ay umalis na rin ito sa bar. Naging yoga instructor si Yvette at may foreigner na karelasyon. Kahit papano, masasabing iba na ang buhay na kinatatayuan nilang magkaibigan. Oh, napagod ka ba? Naglalambing ang tinig ni Jasper sa tenga ni Mara kinagabihan. Mahaba ang break ko kanina kaya nakapagpahinga ko. Bulong na saad ni Jasper sa asawa. Puro kakalukuhan. Kinikilig na sabi ni Mara. Tsaka hinampas ng marahan ang maskuladong dibdib ng asawa. Sige na wife, namimiss na kita eh. Malamyos ang tinig na saad pang minsan ni Jasper. Umikot ang mata ni Mara. Wala naman siyang magagawa dahil si Jasper din naman ang dahilan. Kaya siya nagpapasexy at nagpapaganda. Nang gabing yun ay para bang bago silang ulit kasal. Masuyo kung lumapat ang labi ni Jasper sa balat ni Mara. Hanggang sa maangkin ito. Paulit-ulit at walang kasawaan kung sambahin ni Jasper ang kanyang asawa. Sa paglipas ng panahon ay walang pagtataka ang mga tao kung bakit nakatatlo ng anak sila Mara at Jasper. Dahil bukod sa wagas na pagmamahal nila sa isa't isa, ay wala namang pagtanggi sa Jasper na labis ang kanyang kahiligan. Lalo na atang sexy si Mara pa ang nakatuluyan niya. Nakapagtapos na rin naman sila Myrtle sa kursong kinuha nito. Kaya't ito na munang nagbabantay sa kanilang 3 anak, partikular sa 7 buwan pa lamang na sanggol. Ngunit sinundan agad ni Jasper. Hindi niya naman daw kasi alam na magbubunga ang 3 rounds na ginawa nila ni Mara nang umuwi si Jasper mula sa Italy para sa business trip. Si Michaela naman ay nasa college pa lamang. At mas pinili nitong mag-aral sa ibang bansa dahil sa pagiging lawyer na siyang nais nito. I really love you, my wife. Hinalikan ni Jasper ang labi ng yakap-yakap na asawa habang nakatayo sila sa bukana ng bahay. Nagpapaaraw sila hawak ang mabilog ng tiyan ni Mara. Nagtitigan sila, mahal na mahalin kita Jasper. Ikaw ang lahat sa akin. Salamat dahil kung hindi dahil sa pagkukrus ng landas natin, ay hindi tayo magiging masaya na katulad nito. Salamat din dahil ako ang napili mo kahit na mula ako sa isang hamak na pamilya. Walang katapusan ng pasasalamat ko para sa iyo. Mahal at gwapo kong asawa na sobra-sobrang kahiligan kahit na matanda na. Napangiti na saad ni Mara habang hinahaplos niya ang pisngi nito. Natawa naman si Jasper sa sinabi ng asawa dahil totoo ang huli nitong sinabi. Bagaman totoo ay napalabi pa rin si Jasper. Hindi bali ng mahilig. Basta, sa'yo lang naman, hindi ba? Kuha pa nitong simpatsya ng asawa. Mahal na mahal din kita, Mara ko. Masuyong saad ni Jasper siya kahit nagkanan noon ni Mara. Matapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ayaw pumayag ni Jasper na swerte sa kanya si Mara. Dahil kung may higit na swerte man, ay siya na yon. Dahil hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang pagmamahal na inilalaan sa kanya ni Mara. Ang babae na kahit kailan, hindi niya nanaising ipagpalit sa kahit gaano kalaking halaga. Wakas.